It is in the realm of possibilities po. Hindi po dinidiscount yan ng impeachment court that might be one of the issues to be raised. However, as we said po nga, kaya po nagpa-comply at nagbigay po ng order impeachment court doon sa House 19th Congress, sa House Prosecutors po at saka sa House of Representatives, is para kung magkaroon po ng ganyan na naman na diskusyon, ay liliit na po ngayon yung legal argument na isinusulong po ng depensa tungkol dyan sa sa issue na po yan. Dahil po kung may compliance na po yung House Prosecutors, siguro titingnan na po yun ng ating mga senator judges na sufficient na po to answer the initial questions raised by Senator Judge Bato de la Rosa during the June 10 deliberations. Ang pag-submit po ba ni VP Sara nitong answer ad cautelam po niya, is that move already saying na, well, inaano na niya, talagang she's saying na, the impeachment court actually has jurisdiction kasi sumagot siya. Yung move niya na sumagot siya. Kasi ang sabi ni SP Cheese kanina, itong pagsagot now ni VP Sara is part of the trial already. Tama po. Lahat po ng mga preliminary na nangyayari mula po sa pag-issue ng summons is already part of the trial process po. Hindi lamang po ang trial yung pagpepresenta ng ebidensya. Bago po tayo makarating sa pagpepresenta ng ebidensya, marami pa pong kailangang pagdaanan yan. Katulad na lamang po ng pagkuha ng jurisdiksyon ng impeachment court doon sa nasasakdal. At magagawa lamang po yan kapag nagkaroon ng summons na in-issue at ma-receive po yung summons na yon. So dahil na-receive na po, meron na po tayong jurisdiction over the person of Vice President Duterte. Ngayon naman po, isa po sa mga karapatan po ng isang may kinakaharap na kaso ay sumagot po dun sa mga paratang sa kanya. So kaya po binibigyan po siya ng tsansa na makapagbigay ng sagot o ng answer. At yun din po yung ginawa ni Vice President Duterte nung naghain po siya ng answer ad cautelam. Ngunit na nakapaloob nga po dun sa kanyang answer ay yung mga question niya po doon sa pag-initiate ng impeachment complaint at saka po yung pagpasa po for trial sa Senado, dahil kung walang valid complaint po, yun yung argument niya, ay wala rin dapat na ongoing trial na nangyayari. Kaya po, yun po yung ginawang taktika ng kanyang mga abogado po. Na-mention din po kanina, dun po ako sa na-mention ni Mase na na press ko ni Attorney Bukoy. Kasi na-mention ni Attorney Bukoy na this Friday nga ay magsasubmit sila yung prosecution ng reply dun sa answer ad cautelam ni VP Sara. And after which next week, sometime next week daw, ay mag-motion sila for para for pre-trial. Ano pong i-expect po natin dito sa mangyayari sa pre-trial? Ano po yung proseso po dito? Anong aasahan po natin? Ang pre-trial po, ito po ay isang nakapaloob po yan doon sa proseso ng trial. Ang ginagawa po sa pre-trial ay nagkakaroon po ng stipulation of facts. Meaning magpapa-admit po yung both parties ng mga factual incidents doon sa kabilang panig para po hindi na po nila kailangan patunayan sa korte. Kasama rin po dyan yung paglilista ng kanilang mga witnesses, pati yung pagmamark po ng kanilang mga documentary evidence. So, diyan po nangyayari lahat sa pre-trial. And lastly, yung pagsaset din po ng impeachment court ng trial dates, yun po yung mga isa sa mga incidents during the pre-trial. However, sabi ko nga po kanina, hindi po makakapag-sagot o makakapag-convene yung impeachment court regarding that matter kasi nga po meron pa pong hinihintay tayo na second compliance from the 20th Congress of the House of Representatives para po ma-trigger po yung pagko-convene nila at saka po yung pagpepresenta ng mga bagong House prosecutors po. So until such time po, then I think hindi pa po makakaakto yung korte doon sa possible nilang i-file na mga motions.